Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 1:30 in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin itong totoo ba na itong si Ninoy Aquino ay nanligaw dito kay Imelda Marcos. Okay, trending ito ngayon sa social media, usap-usapan ito ngayon at ito ay itatalakay natin. Okay? So, isa ito sa ating pag-usapan kung totoo bang itong si Ninoy Aquino ay nanligaw kay Imelda Marcos. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Daryl Yap may interview dito sa SMNI at isa sa mga katanungan ng mga reporters at sa taong bayan na rin, open ba siya na gumawa ng pelikula kay former President Duterte. Okay, yan ang pangalawa nating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, itong mga interesting na topic natin, help me na i-like at i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sa Facebook at sa YouTube, okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share para marami ang makarinig, makakita dito sa ating video, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sa aking page, sa Donmar TV, sa Facebook ngan o sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow at mag-subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. At itong Caveman Coffee na recommended natin, no? Masarap ito na coffee. 22% off na ito sa Shopee guys. Bili na kayo. At itong ating BBM Sara Victory T-shirt, no? Naging Victory T-shirt ito dahil nanalo itong si PBBM at si Vice President Inday Sara Duterte. Available na ito sa Shopee. Hanapin nyo lang, bili na kayo bilang suporta nyo sa Donmar TV. Okay. So, una nating pag-uusapan, ito muna ang ating pag-uusapan ha, na itong si Daryl Yap. Ipapakita ko sa inyo ang video ng interview sa SMNI kung payag ba siya o handa na ba siya na gumawa ng pelikula tungkol kay former President Duterte. At marami siyang sinagot doon kung ano ang kanyang view doon, kung bakit malaki ang rason bakit posibleng gagawa sila ng pelikula tungkol kay former President Duterte, at nabanggit pa niya kung para hindi na siya mahihirapan, gusto niya ang gumanap na Duterte, no, former President Duterte, ay mismo si Tatay Digong natin ang gumanap. Posible naman yun dahil itong si former President Duterte natin ay artistahin ito. So, ipapakita ko itong video at magre-react tayo sa interview ni Daryl Yap. Direk, may mga nagtatanong, meron po ba kayong plano na gumawa din po ng pelikula sa buhay po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o DDS film kumbaga? Natawa na sa question ng reporter, no? Natawa na itong si Daryl Yap kasi alam kong talagang magti-trending ito, no? If may movie kay former President Duterte. At kung ang director nito ay si Daryl Yap, it will be a hit and a box office talaga. Yeah, magkasama kami ni Vice President Inday Sara kagabi. Nanood kami ng Martyr or Murderer. Doon din habang pinapanood namin ay napag-uusapan namin ang gaganap bilang VP Inday dahil ang saklaw na ng Mabuhay Aloha Mabuhay o ang darating na ikatlong installment. Ang gaganap kay Vice President Inday Sara Duterte dapat maganda yan. Installment ng aking pelikula ay nandoon na ipapakilala na ang mga Duterte. Hindi lamang si Vice President Inday, hindi lamang si former President Rodrigo, kung hindi maging ang kanyang mga kapatid. So, ang pagdagdag ng mga Duterte sa buhay ng mga Marcos ay isang malaking hakbang
kung paano nakabalik ang pamilya ni Senator Amy. Hindi lamang sa tugatog ng politika, kung hindi maging sa puso ng bawat Pilipino. Oo nga eh. Ang ibig sabihin ni Direk Daryl Yap dito, malaki ang pasasalamat ng mga pamilyang Marcos dito sa mga Duterte. Kung hindi dahil dito kay former President Duterte at sa mga pamilyang Duterte, ay hindi talaga malalaman ang katotohanan tungkol dito sa pamilyang Marcos. Na alam naman natin, simulat sa poll, iting si former President Duterte ay talagang mahal niya ang former President Ferdinand E. Marcos at pamilyang Marcos na rin. At itong si President Bongbong Marcos, magkaibigan niyang dalawa. Itong mga haters na mga vloggers at saka itong mga dilawan, ipilit na ipinag-aaway itong si PBBM at si Tatay Digong natin. No? So, ito, galing na ito sa bibig ni Daryl Yap, na alam naman natin na itong si Daryl Yap ay malapit sa mga Duterte, malapit rin ito sa mga Marcoses. And alam ko na pinag-usapan nila yan, no? Na malaki ang kanilang utang na loob dito sa mga Duterte. At isa itong si Daryl Yap na masasabi nating witness at saka saksi na talagang ang pamilyang Marcos at pamilyang Duterte ay talagang close talaga at nagtutulungan yan. Naniniwala ako, gayon din naman si Senator Amy, na kung wala ang mga Duterte ay alam ko din, ganon din ang paniniwala ni President Pakinggan. Bongbong, na kung hindi dahil kay President Rodrigo Duterte, mahihirapan silang kumatok sa puso ng mga Pilipino. Kaya maingat na maingat. Yung ibang mga vloggers dyan pilit na ito raw si President Bongbong Marcos, wala raw utang na loob kay former President Duterte. Yung mga ganun bang mga narrative na nagpapaaway lang ng mga Duterte supporters at sa mga Marcos supporters. Ito na mismo si Daryl Yap. Close ito sa mga pamilyang Marcos at sa pamilyang Duterte. Siya na ang nagsabi dyan na ang relasyon ng pamilyang Duterte at pamilyang Marcos, wala silang mga bitterness. Talagang nagtutulungan yan at alam kong pinag-usapan yan inside and out sa kanilang mga activities dyan. Kami sa pagpili ng mga tauhan. Tungkol sa paggawa ng pelikula tungkol sa mga Duterte, hindi po ako humindi at hindi po ako agarang umuo sapagkat ako po ay marami pang commitments para sa iba't iba kong mga nausog na pelikula. Hindi ibig sabihin na ni-reject niya ang idea na gumawa. Ngunit marami itong nakapila na mga what do you call that one? Nakapila na movie na ginagawa pa ni Daryl Yap. Kaya nga, yung ibang movie na ginagawa niya ay na-stop at inuna niya itong Martyr o Murderer. Okay? So, yung mga nag-propose na gumawa ng movie kay former President Duterte, after na yun na matapos ang mga projects na nakapila kay Daryl Yap. Sa totoo lang, dapat nung ginawa ko ang Made in Malacanang, meron pa akong 2 pelikula sa pagitan nun pero hindi ko nagawa dahil inuna ko to. Palagay ko makakaisa ulit ako na hindi Marcos film bago ko maibigay ang pangatlo at doon ko pa lamang magagawa ang 7 pelikulang nakahain sa akin para sa iba't ibang streaming platforms. So sa palagay ko, if ever, baka 2025 na yan o 2026. But I'm very positive because VP Inday is very supportive. Yun nga lang. Excited nga itong si Daryl Yap na gumawa ng movie sa pamilyang Duterte. Medyo pihikan si former President Rodrigo Duterte kung sinong gaganap sa kanya. Sabi ko nga kay VP sabi ko, VP, ikaw na lang bumulong sa tatay mo. Sabi mo siya na lang gumanap para hindi na ako mahirap. Ang gusto ni Daryl Yap na ang magiging Duterte ay yung ating former President Duterte. Kayo, anong masasabi nyo dito? Payag ba kayo na si former President Duterte ang gumanap bilang Duterte na nga, no? Kung merong movie. Hama pala ng pila direct sa'yo, no? Hama ng pila, dami trabaho. Direct, So, may mga nagtatanong. Ayan, ha? So, ano ang masasabi nyo dito sa idea na gagawa ng
movie, pelikula tungkol sa pamilyang Duterte o kay former President Duterte na rin. Anong masasabi nyo? Comment, mag-react at babasahin natin yan, inyong opinion. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay ito na. Totoo ba na itong si Ninoy Aquino, no, asawa ni Cory Aquino, nanligaw di umano kay Imelda Marcos? Yan ang usap-usapan ngayon sa social media dahil dito sa trailer ng Martyr or Murderer. Okay? So, malalaman natin kung totoo ba ito, no, sa isang interview pa rin ni Daryl Yap dyan sa SMNI. Okay? So, pakinggan natin ang interview ni Daryl Yap at mag-comment, react tayo tungkol dito. Okay? So, let's play the video. Direk, marami po nang papatanong sa ating pong chat box. Totoo ba na nanligaw si Ninoy kay Imelda? Bagamat bagamat kasama sa pelikula, opo, totoo. At bahagi po ng pelikula yan. Kung gusto nila malaman kung paano nanligaw, kailan at saan, maaari po nilang panoorin ang Martyr or Murderer sa 250 cinemas sa buong Kapuluan. Akala ko sasabihin mo lang yun. Magbari ka muna. Oo. Direk, ayan ha. So, inamin ni Daryl Yap na totoo pala na itong si Ninoy Aquino ay nanligaw kay Imelda Marcos. Masasabi natin itong totoo dahil ito ang source niya ay pamilyang Marcos. At meron pa siyang malaking this is a credible story, no? This is a credible revelation. Bakit? Kasi buhay pa itong si Imelda Marcos ngayon. 'Di ba? So siguro itong si Amy Marcos, tinanong itong si yung kanyang nanay na former First Lady Imelda Marcos kung totoo ba na nanligaw itong si Ninoy Aquino. So it's already statement yan galing from Imelda Marcos. Hindi naman sila siguro gagawa ng movie na ganito, na gagawa lang ng storya without even what they call asking question from the real na tao na kanilang like si Imelda Marcos, di ba? So tinanong yan. So totoo pala na itong si Ninoy Aquino ay nanligaw kay Imelda Marcos. Malalaman yan natin sa movie ng MOM. Okay? Kay Daryl Yap. Panoorin natin yan lahat. Okay? So, masasabi ko dito, no? Marami ang mga nagsabi na kaya pala na itong si Ninoy Aquino, kahit kaibigan sila ni former President Ferdinand Marcos Sr., may hugot ito at medyo may bitterness ito kay Ferdinand E. Marcos. So, kayong mga audience ko nito, ano ang masasabi nyo dito? Na totoo pala na itong si Ninoy Aquino ay nanligaw kay Imelda Marcos. Ano ang reaksyon nyo dito? Okay? Kaya pala nagawa ni Ninoy ang mga bagay na yun dahil dito? Na busted ba itong si Ninoy Aquino? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang mga opinion nyo tungkol dito sa storya na ito. Okay? So guys, hihintayin ko yan yung mga reaction at comment nyo, babasahin ko yan. But help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget na i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video natin. See you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.